30 oras at 50 minuto ang itinagal ng traslasyon ngayong taon. Mula alas 4 na madaling araw kahapon, natapos ito na mag-aalas 11 kaninang umaga. Ito na ang pinakamahabang traslasyon sa kasaysayan. 30 hours and 50 minutes. Yan ang record na haba na naitala ng prosesyon ng Nazareno sa Quiapo ngayong taon. Ito rin ang record na pinakamarami yata nangyaring aberya mula sa naputol na lubid na hinihila ng mga deboto hanggang sa nasirang gulong ng andas nito. Biruin mo Enero lang nangyari ito. Pero hindi ba may pamahiin sila tungkol dyan? Kung ano raw ang mga nangyayari sa andas ng Nazareno ay may kinalaman sa mangyayari sa Pilipinas sa buong taon. Isa ka ba sa mga naniniwalang may ugnayan ito sa krisis na nararanasan natin ngayon? Pero hindi ba Pilipinas to? At matagal lang parang Biyernes Santo ang buhay natin mga Pilipino. Ang pinagmula ng mga ito at iba pang mga simbolismo, mga kapatid, yan po ang ating tatalakayin sa episode na ito. Ang History with Lord Special Lenten Edition. Siyempre, kung yung Itbulaga ay may Lenten Special, tayo rin meron. Ito na, simulan na natin ngayon. Pasko at Kwaresma, ang dalawang pinakamahalagang bahagi ng kalendaryo ng mga Katoliko. Sa isang banda, labis na ligaya sa Kapaskuhan. Sa mahal na araw naman, matinding pagninilay-nilay. Pero bakit kaya ang ordinaryong si Juan parang araw-araw na penitensya ang nararamdaman? Kung totoo na ang mga pangalan daw natin ay may epekto sa ating kapalaran, magtataka ka pa ba kung bakit tayo lahat ay nagkakaganto? Ang karaniwang Pilipino ay tinatawag na Juan de la Cruz. Isang pangalan ng pinagmulan ay sinasabing galing daw sa isang Scottish reporter na nagtrabaho sa Pilipinas. Pangalan niya ay si R. McCulloch Dick. Siya na rin ang magtatatag kalaunan ng magazine na Philippines Free Press. Ang kwento, ang pangalang Juan de la Cruz daw ang pinakapangkaraniwang mababasa mong pangalan sa mga baptismal certificates, mga court dockets, at higit sa lahat, sa mga police blatter. Police blatter talaga. Ibig sabihin, kung hindi nagawa ng krimen, maaring siya yung gumawa ng krimen. Pwede ba yun? Pero police blatter talaga. Ang editorial cartoonist ng Free Press Magazine na si Jorge Pineda, ang sinasabing pinakaunang nagdrawing daw sa imahen ni Juan de la Cruz noong early 1900s. May suot na salakot, nakakamisa chino, minsan nakabakya, pero madalas laging parang ang portrayal sa kanya parang palaging talunan. Lagi na lang biktima na walang kalaban-laban. Tipong sa mga cartoons, lagi siyang naiisahan. At marami nagsasabi na ngayon doon kailangan na raw siguro nating baguhin ang branding natin na ganyan dahil hindi na raw sumasalamin sa tunay na larawan ng Pinoy. Hindi ba? Kailangan daw i-update. Halimbawa, sino bang kakilala mong nagsusuot pa rin hanggang ngayon ng salakot? Pangalawa, ilang Juan bang kilala mo ngayon? At ilan sa kanila ay De la Cruz ang apelido? Ilang presidente ba natin ang Juan? Maliban kay Juan Mig Bondoc, sino yung huling Juan na artistang sikat na kilala mo? Si Juan Carlos, pwede. Yung kilala ko namang pinakasikat na Juan, ang pangalan, wala, deads na, sa edad na lampas 100. Si Juan Ponce Enrile. Pero buti na lang, at ang pinakamalupit na banda pa rin sa Pinoy rock sa ating kasaysayan para sa akin, ang pangalan ay Juan de la Cruz Band. Pag-usapan natin ang pangalan. Ang pangalang Juan de la Cruz ay hindi pa nga katotubo ang pangalan, kundi purong Espanyol. Ang literal na ibig sabihin nito ay si Juan ng Cruz. Sa Ingles, siya ay si John of the Cross.
na siya ring pangalan ng isang Espanyol na pare at makata na nabuhay noong kalagitnaan ng 1500s. Ang mga panulat nitong si Juan de la Cruz or Saint John of the Cross ay malaking impluwensya sa mga mistikong literatura ng Kristyanismo, lalo ng tula niyang La Noche Oscura de la Alma o sa Ingles, The Dark Night of the Soul. Ginawa siyang santo taong 1726. At ngayon, si Saint John of the Cross ay isa sa mga tinatawag na 38 Doctors of the Church. Mga santong, kumbaga, ay nagpalago sa teolohiya ng simbahan. Pero bakit nga ba naging popular doon ang pangalang Juan? Siguradong galing yan sa pangalan ni San Juan Bautista or John the Baptist. San Juan Bautista, walang relasyon kay Herbert o kay Ramon. Pero wow, pinangalan tayo after a biblical figure na mahalaga, no, sa kwento ni Kristo. Nagbinyag sa kanya at pinapatay ni Herod sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Pugot ulo. Nako, parang ang lagim-lagim na paraan ng kamatayan. Ano? Pero kung tutuusin, mas makatao pa yan. Mas makatao pa ang ganyang paraan ng kamatayan. Para humiwalay kasi yung ulo mo sa katawan, di ba kailangan mo ng matalas at mabigat na instrumento. Mabilis. At kung tamaan agad ang mga pangunahing ugat, swerte ka at patay ka agad. Hindi katulad ng isang malala at kinatatakutang parusa na nakareserba lamang sa mga pinakamalalang kriminal at mga tunay na pasaway na kalaban ng Estado na ngayon ay pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo. Ang krus, siyempre. Ang mga Romano ang nagbigay sa atin ng konsepto ng mga modernong syudad, mga prinsipyo ng engineering na hanggang ngayon ginagamit pa rin at construction. Ang sistema ng puwersang militar, hudikatura, politika at marami pa mula sa ginamit nilang wikang Latin ang pinag-ugatan ng maraming sibilisasyon at mga wika na ginagamit pa rin sa mundo hanggang ngayon. Pero eto ka, mga Romano rin ang pumerpekto sa tinuturing na hanggang ngayon pinakamalupit, isa sa mga pinakamalupit na paraan ng torture, ang pagpapako sa krus. Hindi naman Roma ang nakaimbento nito. Sa katunayan, matagal lang ginagawa raw ito ng mas mga nauna pang mga lipunan o sibilisasyon. Tulad na lang ng ginawa ng mga taga-Athens sa nahuli nilang general ng lumusob na Persian army. Si Alexander the Great naman daw ay inutusang ipako sa krus yung mahigit 3,000 nakaligtas sa paglusob niya sa isang lungsod sa Phoenicia. At kasama rin daw sa mga pinapako ang doktor na nabigong pagalingin ang kanyang BFF. At ang sabi ng iba daw, yung kanyang jowa na si Hephaestion. Mga general naman daw ng Carthage ay may naghihintay na parusang crucifixion kapag sila'y umuwing palpak at talunan sa laban. At noong 73 AD o BCE, pinangunahan ng alipin na si Spartacus ang isang malawakang rebelyon laban sa gobyerno ng Rome. At buntik na silang matalo. Pero nasugpo ng militarang pag-aaklas. At bilang parusa, ay inutos ng Roman leader na si Crassus na ipako sa krus ang lahat ng 6,000 rebelde. 6,000 rebelde. Yan may sa may Appian Way na tinatawag. Lahat sila nakalinya doon. Ang sabi, sa sobrang dami doon ng mga pinapako sa krus, nagkaroon doon ng krisis sa pako at sa kahoy noon sa Roma. Ilan din sa mga disipulo ni Kristo ang namatay sa pamamagitan ng crucifixion. Si Pedro ay nakiusap daw na ipako siya ng pabaligtad dahil hindi raw siya karapat-dapat na mamatay sa paraan na tulad ng kay Kristo. Si Andrew naman ay pinako sa krus na hugis ekis. Ang tinatawag na St. Andrew's Cross ay makikita sa mga bandila ng Scotland, Jamaica, at ang dating Imperial Russian Navy at sa ilang coat of arms sa Europa at iba pa, no? Pero
dahil sa napaka-pangkaraniwan na lang sa buhay natin. Ang krus, mula sa pormahan, sa kasuotan, hanggang sa mga dekorasyon sa ating tahanan. Naisip niyo ba minsan kung ano nga kaya ang pakiramdam ng isang pinapako? Pag-usapan nga natin ang crucifixion bilang isang physical na pangyayari. Okay, so bago ka pa isabit, ay hahagupitin ka muna ng bonggang-bongga hanggang ang balat at laman mo ay magmukhang tosino na. Parang masarap pag tosilog pagkatapos ito direct. Isipin mo yung dalawang pako sa actual crucifixion na. Isipin mo yung dalawang pako na ipapasok hindi sa gitna ng iyong palad, kundi sa pagitan ng dalawang buto sa kamay malapit sa pulso, no? Doon sa malambot na bahagi sa gitna ng tinatawag na radia at ulna ng mga buto. Ito ay para masiguradong hindi mahuhulog ang buong katawan mo kasi may sasabitan. Ang pakay kasi ng crucifixion ay patagalin ang iyong pagdurusa. At ang nagpapato ng parusa ay sisiguraduhin hindi ka dapat mamatay agad. Dapat buhay na buhay ka pa para maramdaman mo ang bawat gramo ng bigat ng iyong katawan habang nakasabit ka sa krus sa dalawang pako lamang. Yung iba meron sa baba, syempre sa paa. At kailangan mong labanan. So imagine, nakabatak na magkahiwalay sa opposing directions ang dalawa mong kamay. At dahil dyan ay parang hinihila ang iyong rib cage at yung dibdib mo. At para ka makahinga, palabas. Madaling huminga paloob pero palabas. No? Kailangan mong iangat ang buong katawan mo. No? Pipilitin mo siya iangat. At idagdag mo pa dyan, habang ginagawa mo yun, kumikis-kis sa kahoy ang bawat sugat mo. So, imagine niyo yun. At swerte ka kung mamatay ka sa loob lamang ng ilang oras. Kasi may iba daw, depende sa estado ng iyong katawan, inaabot daw ng ilang araw bago tuluyang mamatay. Pero imagine, may hirap to, no? Buong araw, parang pinipilit mong huminga, pero hindi mo magawa dahil masakit talaga eh. At pagkatapos mong mamatay, hindi pa agad-agad na ibababa yung katawan mo. Ang sabi, hahayaan daw muna ng mga sundalo na kainin ng mga buitre, mga ibon o mga uod ang katawan mo. Isa kasi malaking bahagi ng crucifixion ay ang pamamahiya. No? Sa mga larawan, sa mga ribulto, halimbawa, madalas may nakikita tayong mga maliit na nakatakip sa private anatomy ni Kristo. Pero ang totoo, yung actual crucifixion ay hubot-hubad talaga ang pinaparusahan. So imagine mo yun, matinding sakit, pamamahiya, pero higit sa lahat, ito ay kailangan gawin daw ng mga Romano para magsilbing babala sa sino mang nais silang tularan. Isang babala, gaya na lang ng ginawa sa katawan ni Hermano Pule, na ang katawan ay chinap-chap at ang ulo ay dinisplay ng mga Espanyol para makita ng buong tayabas at takutin ng sino mang may balak na mag-aklas laban sa gobyerno ng mga Kastila. 1700s nangyari yan. Pero siyempre, bawal na ngayon ang ganyang uri ng brutal na pagpaparusa. Pero alam nyo ba na ang Saudi Arabia ay merong ganyan pa ha? Ayon yan sa Amnesty International. At 47 crucifixions nga daw ang nakita daw nilang nakatala. Pero ang crucifixion nila ay hindi sa malupit na estilo ng mga Romano. Hindi yung parang sa paraan na nabanggit ko. Ipapako lang daw nila ang katawan pagkatapos sa barilin ito. So patay na. Pero mahal na araw sa kasaysayan ng Pilipinas, talagang primary pagdating sa halaga. Mahal na araw din daw kasi ng Abril 1895, nagdeklara sila Bonifacio at mga katipunero ng Viva la Independencia sa loob ng isang kuweba sa Pamintinan sa Rizal. At mahalaga para sa mga revolusyonaryo noon, ang konseptong ito ng pasyon na sumasalamin daw kasi sa paghihirap ng Pilipino sa ilalim ng mga manonakap. At nakasulat yan sa aklat ng scholar, no? Na si Reynaldo Ileto.
Kung ikaw naman ay naniniwala sa mga agimat, aba, mga anting-anting, aba, ang gabi raw ng Biyernes Santo, ang period na malakas ang kapangyarihan sa ilang mga lugar tulad ng mga kuweba, mga bundok. At dito raw kasi, pumupunta ang mga manggagamot sa mga lugar tulad ng Siquijor upang magpa-recharge ng kanilang anting-anting. Di ba? Napaka-interesting lang ng konsepto ng patay na ang Diyos. Lalo na pag Biyernes Santo daw. So maaring yung patay na ang Diyos ay maaring sinasamantala ng kabilang kapangyarihan yung opposite na kapangyarihan. Sinasamantala yung kawalan ng presence ng Diyos sa Biyernes Santo or yung mismong kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo ang siyang tumutulong sa iyo. Balik na nga tayo kay Juan de la Cruz. Maraming nagsasabi na dapat na raw palitan itong sagisag natin. Kung tutuusin, kung gusto mong yung Juan de la Cruz na may salakot, meron daw Juan de la Cruz na mas astig, mas matipuno, at mas lumalaban. Siya ay galing Pangasinan. At Palaris ang kanyang alias. Si Palaris. Si FPJ, no? May pelikula noon tungkol kay Palaris. At ang gumanap dito ay si Fernando Poe Sr. Ang anak niya naman na si FPJ ay ang bumida sa pelikulang Anak ni Palaris. At itong si Palaris ay nanguna sa isang pag-aaklas noon sa Pangasinan laban sa mga mananakop. Pero, okay, so, Juan de la Cruz, iibahin yung image, pero i-retain natin yung pangalan. Pero, paano kung nalulumaan ka pa rin sa pangalang Juan? Pero ano, kung hindi sa lakot ang suot niya sa ulo, taking new era na cap? O pang motor na helmet? Kung hindi kami sa Chino, basketball jersey? Anong team? Lakers? Bulls? Tapos, puting sando, yung butas-butas? Ano magiging pangalan nito? Siyempre, hindi Juan de la Cruz. Malamang John Mark Anthony, Michael John. Ang tatlong pinaka-common daw ng pangalan ng mga Pinoy sa Facebook, kasunod ng Christian, James at Joshua. O baka mas realistic, ang pangalang June, Dodong, o yung boy na may H. Kasi tandaan natin, ang pagpapangalan, ang laging unang hakbang sa pagkakaroon ng kapalaran. Hindi ba? Agree ka ba dyan? Comment na lang. Doon sa comment section below. Huwag mo akong awayin. Ha? Okay. So, dyan lang muna. Hanggang dyan lang muna ang pag-uusapan natin. Hanggang sa susunod na episode ng History with Lord, Lenten Special. Ako po si Lord de Vera. At lagi nating tatandaan, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay.